not a story about a hero. Gerald Anderson is a nobody. ABS-CBN Studios, produced by JRB Creative Production, Nobody, starring the one and only Gerald Anderson. Ayan, marami pong salamat. Good afternoon po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa pagpunta. We are all very excited na ikalat ang magandang balita tungkol sa bagong show ng ABS-CBN. So, sana tulungan nyo kami. Marami pong salamat. Thank you. What a reveal! Mga kapamilya, kapatid at ka-A to Z, hindi lang ang bida sa Nobody ang makikilala natin ngayong araw na to dahil makakasama din natin ang mga taong bumuo sa pinakabagong kwento na Nobody. Let us all welcome the head writer, Mr. Zenon Palomares, as well as creative manager, Mr. Dindo Perez, Director, Direk Benedict Mike. And we would also like to acknowledge the presence of the business unit head of JRB Creative Production, Ms. Julie Ann R. Benitez. Thank you so much, Sir Zenon Palomares, Sir Dito Perez, and Sir Direk Benedict Mike. Thank you. Ngayon naman ay sasagutin naman ni Gerald ang ilang questions mula sa ating mga kapamilya press na kasama natin ngayong araw with the help of our ABS-CBN Media Manager, Mr. Aaron Domingo. Exciting. Yes. Congrats, Je. Thank you. Salamat. Congratulations. Salamat. Thank you. Our first question will come from the entertainment editor of the Manila Bulletin, Bobby Regentina. Magandang hapon. Gerald, congratulations. Parang ang tagal mo na nagpahinga sa serye, no? Yeah. Like ilang years to? 2 years na. 2 years old. Ang huling show ko was a family affair yung sa amin nila Ivana, sa amin Lee. So, this is, I can honestly say, this is the best show para bumalik na ako. I'm very excited. I've never, honestly, isa to kung hindi pinaka na naging excited ako to do something. So, yun. It's the perfect comeback show. Parang yung parang malapit sa personal mong buhay yung ginagawa mo dito sa yung mga eksena pinakita sa Nobody. Medyo. Sabi ko nga talagang everything's falling into place eh. Kulang na lang gawin na namin. I think malapit na kami mag-start. So I'm very blessed and very grateful. Gerald, one question na lang. Okay, a few weeks ago, na-interview namin si Julia Barreto. Okay. And then sabi niya, worried siya na yung mga rescue operation na pinupuntahan mo. Anong gusto mong mensahe mo sa kanya every time na may gagawin kang ganung operation? Alam mo, honestly, medyo kasama rin sa istorya namin yan eh. Kasi sabi na, it's not just about the hero or yung rescuer. It's also about the families. Di ba? Yung mga asawa, yung mga anak na nag-aalala din para sa kanila. And
totoong buhay talaga yan. Yung mga sundalo natin, mga police natin, you know, they sacrifice their life, they sacrifice a lot para sa atin, but nagsasacrifice din yung pamilya nila. So that's just a perfect example of what really happens sa totoong buhay. And yeah, nag-alala talaga siya. Nag-alala kasi the whole day, wala akong signal wala akong cellphone, the whole day nasa labas. So, hindi rin niya alam kung ano nangyayari nung time na yan. So imagine mo yung mga, let's say, yung mga mas malala na yung mga sundalo natin na nakikipagpakbakan para makakatulog tayo na mahimbing dito. Anong pinagdadaanan ng mga pamilya nila, di ba? So, yun. That's a great question kasi sobrang konektado siya dito. Good luck, General. Salamat. Congratulations. Thank you, Jay. Thank you, Bobby. Our next question will come from Marinel Cruz of Philippine Daily Inquirer. Hello. Hi, Gerald. Surprised din kami dito sa press con kasi hindi rin nila ni-reveal. Ngayon Talaga? lang din. Oo. So, is this like gonna be a public affair show or merong narrative? May kwento rin, may character kang ipoportray. Please share naman. Yeah, well, siguro by the teaser, parang feeling nyo it's gonna be an action sign. No, it's going to be a journey. It's going to be a journey. So dapat sa simula pa lang ay sabay suportahan na because this is going to be a beautiful journey ng isang tao na yung perfect yung hindi mo alam kung ano ba siya talaga. Is he a hero? Vigilante ba siya? Does he have integrity? So, yun. But just kung paano ko na-surprise today, marami din surprises mangyayari. Ang pakiusap ko rin sa the JRB unit has been sobrang collaborative and mas na-excite ako because pinapakinggan din yung mga ideas ko, pinapakinggan ko yung ideas nila. So, ang motto ko sa buhay ko is, teamwork makes the dream work. So, if everybody's working together, it's gonna be a great show. Ayun, yung next question ko medyo related dun sa sinabi mo na pinapakinggan yung mga inputs mo. Ano yung mga ni-require mo before you said yes to this show? Like, ano yung mga gusto mo sanang ma-achieve with the show na shinare mo sa JRB? Ang gusto kong ma-achieve is to make it as real as possible kasi may mga sitwasyon sa buhay natin pagdating sa right now, sa sitwasyon ng medyo sensitive, pero with the government, with kung ano mga pinagdadaanan natin as a nation, as a country, meron tayong mga outside forces na nakikialam sa bansa natin, kung anong pinagdadaanan ng a regular Filipino guy or a regular Filipino na pamilyado na tao, gano'ng kahirap din ang buhay para sa kanila, gano'ng kahirap. Diba? So, yun yung gusto ko yung realness Gusto ko yung totoong nangyayari sa bansa natin na may i-share namin through this show. And doon sa pa lang namin, nung nagmi-meeting kami, we started siguro 6 p.m. natapos kami 11 or 12 midnight sa kakabatuhan ng mga ideas. So, and I think lahat yan magsasama namin. Basta, it's gonna be a surprise. Kung paano kayo surprise today. Last na lang, in terms of production, so kailan nang start ninyo ng shoot or taping? Tapos, saan? Yung anything that you can share about it lang. Well, usap kami ni directing kasi we wanted to make, syempre I don't know if I'm the right person para sabihin, but this year, we're gonna start training next week. So after today, medyo tuloy-tuloy Medyo tuloy-tuloy naman pangyayari. And I think there's gonna be a cast reveal na rin para sa ibang cast. Na-excite ako kasi I was also part of yung mga auditioning sila. Andun ako. And nakaka-excite. So, yan. Ano lang yung training that you mentioned? We're gonna do, para sa iba may mga martial arts training, stunt training, But for you? firing. Ako firing kasi law enforcement yung role ko dito So, yeah, law enforcement ako dito. So, may special training din para sa ganyan. Although, may konting background ako with the Coast Guard and everything. So, I'm gonna also try to share my knowledge with yung mga ibang cast members kasi nakausap ko rin sila nung auditioning natin. Sobrang na-excite sila. But this story, I promise you, may inspire kayo. It's not really, I can't say it's true to life, pero it's based on mga nangyari sa totoong buhay. So yun.
Thanks, Jay. Congrats. Ano palang character name mo? Sina Miss JRP na ang sasagot yan para sa... Dahil sila, mamaya, masasagot yan. I-reveal namin soon. Yeah, soon. Thank you, soon. Marinel. We have a question from Gainiel Krishnan of TV Patrol. Hi, Geniel. Hey, congratulations. Of course, you've done a lot of different roles already. How is this different from all the characters that you've done before? Siguro more than yung character ko, it's yung journey niya, it's the storyline. It's about sacrifice, it's about loyalty, it's about integrity. Pamilya, sacrifice ng pamilya niya, katotohanan. It's a mix of a lot of again, it's not, hindi siya itong yung simpleng action series or drama. It's tungkol siya sa journey ng mga tao na who go through that also. I said kanina, it's based on true events. So siguro pag nag-start na kami, may mapanood na kayo na trailer. You see, medyo makukuha niyo kung saan kami na-inspire sa kwentong to. But yeah, it's very different because of yung sitwasyon niya. Like I said, it's nobody, di ba? And I think all of us feel like we're a nobody minsan, di ba, sa mga buhay natin, di ba? We have doubts of ourselves, we have doubts of our situation, kaya ba natin to? So, alam ko na marami makaka-relate din dito sa kwentong to. Title pa lang. Yan. Yung Nobody, pinitch siya sa'yo ng GRB or may team ba kayo na parang let's do this project? Because parang nakita namin sa teaser, parang it's about, kind of helping, ganyan. Yeah. Like the one you're doing. Well, let me, honestly, pinitch sa akin ng JRD unit. Pinitch nila sa akin. I said yes sa first meeting pa lang. And then, nangyari yung napanood nyo. Nangyari yung baha. I think a week later. And then, medyo sunod-sunod. Like I said kanina, everything's just falling into place eh. Kumaga, the show was presented to me before this happened. And, sabi ko sa interview natin na nung nasa Coast Guard tayo that hindi ako Coast Guard dito but it's connected. So, wala, kakaiba talaga si Panginoon eh. He just, I think, I work from a place of gratitude kasi. So, I think when you're grateful, ang dami rin blessings nangyayari sa buhay mo. And ito, sunod-sunod na. And sa pinitch nila sa akin and kung paano kami nag-usap sa mga meetings namin, this is gonna be a very hard show mentally, physically, emotionally. But when you love what you do, at medyo talagang malapit sa puso ko to, I'm gonna give 150% dito. Thank you. Salamat, Genyo. Thank you, Gainiel. At ang kagandahan kay Jen, iba-ibang atake. Bawat project. We have a question from Ervin Santiago of Bandera. Hi, Je. Pwede mo bang ikwento, i-share sa amin yung naging experience mo dun sa rescue operation during Karina? And kasi talagang parang buwis-buhay talaga yung ginawa mo dun. Balikan natin yung eksena nito. Well, paano ba? Hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kung bakit malaking bagay siya para sa ibang tao, or it's just something you naturally do eh. I mean, honestly, yung kwento nun, bumaha, di ba? So parang pataas ng pataas. Yung mga kotse ko, nalipat ko na sa mas mataas na lugar, pero naiwan yung mga motor ko sa baba. Ngayon, every 30 minutes, parang sumisilip ako sa bintana, parang, shit, parang pataas na pataas yung tubig, baka maabot na yung motor ko. Pero sinasabi sa rin, hindi naman siguro. And then siguro, mga after lunch, lagpas tuhod na. So, takbo na ako pababa, para mailigtas namin yung mga motor ko, kasi 4 yun eh. Yung isa, naakit namin sa hagdan, tapos, babalikan ko yung isa, nakabukas kasi yung garahe ko. Sakto, dumaan yung, ewan ko napanood yung video yung nag-trending, but inflatable pool kasi yun. So, sakto, dumaan siya sa harap ng garahe. Kukunin ko na yung pangalawang motor. Ang sabi niya, Sir, ang dami pa ng ipit dun sa dulo ng kalsada. So, ako yung kausap niya.
alam mo sabihin ko sila, okay, good luck na lang sir. Di ba? Parang, kumbaga, that's how it started, honestly. And then, wala. Mula nun, ako na, kinuha na namin kaming dalawa niyan, kinuha namin yung inflatable pool, tapos nag-start na kami tumulong. Yung 4 na motor na baha. Kasi lumubog talaga. Yeah, but, you know, kaysa mabaha yung mga tao, yung motor na lang, mapapais mo naman yan eh. Madali lang yan eh. But there were situations, honestly, na there was one situation na inisip ko, parang mapapahamak na ako dito. Kasi hindi biro talaga yung nangyari. Because sobrang bilis. So every time we would come back, actually ngayon ako nagkakwento nung tungkol dito sa... Every time we would come back dun sa dulo ng kalsada, kung saan pinaka mataas, pataas yun ang pataas. So may time na hindi na kami makalusot sa loob ng compound, mga ganon. But it just, you know, iba eh. Iba yung feeling kapag alam mo na ligtas na tong tao na to. Alam mo na dahil sa teamwork ng ginawa namin, dahil sa tulungan ng ginawa namin, makakapunta na siya sa tuyong lugar, makakatulog siya ng maghimbing ng gabing yan. Hindi na siya dun sa basa. That's the feeling na hindi mo mabibili. Alam mo yan, kahit gano'ng kakayaman or kahit gano'ng kadaming motor mo, hindi yan walang kapalit eh. And that feeling is yung gusto ko rin i-show or ilabas dito sa show namin. Situation. Ang dami ko rin situations na binigay sa creative meeting namin na ito nangyari to, alam ko nangyari to kasi doon ako noon eh. Na sana aasahan nyo na may mga ganun sitwasyon mapapanood nyo dito. Thank you, Jay. Salamat. Isa kang bayani dyan. As much as we'd like to accommodate all your questions, but we are down to our last question. And that question will come from Rachel Shason of pep.ph. Hi, Gerald. Good Hi. afternoon. Coming from before, you've played a role as a soldier's heart. Yes. Ano yung difference siguro, or paano mo gagawin, ano yung challenge for you para dito sa bago mong role naman as a police officer? Well, yung role ko doon, si PFC Marasigan, siya, straight cut, alam mo na bayani siya, simula pa lang ng show. Alam mo na pure-hearted, integrity, lahat. Alam mo na, kumbaga, he's a good person. Ito, hindi, kaya nga nobody, kasi hindi mo, hindi mo alam kung tama ba ginagawa niya, or hindi mo, because of kung ano yung sitwasyon na nangyari sa kanya, he has to make a hard decision, or minsan, a decision that maybe is against the law, o hindi dapat ginagawa, pero because of yung sitwasyon na meron siya. Diba? I think lahat tayo may ganun minsan sa buhay na parang naiipit tayo minsan sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, and we have to make a hard decision. So, parang ganun. Ganun yung difference niya. But I can say, pure-hearted pa rin siya, itong character. But iba-ibang sitwasyon. Hindi ko alam pag uwi niyo mamaya kung ano mga sitwasyon niyo sa buhay, hindi niyo rin alam sa akin, di ba? We make decisions because of our situations in life. So, ganon din sa kanya. Ngayon, you mentioned earlier that it was 2 years since you last I think 2 years. 2 years. did a teleserye. Siguro, ano na lang yung personal reflections mo during that break? Like, were there any realizations that came to mind? Yeah, masarap din magpahinga. At mas recharge ka pag meron na ulit. Mas ganado ka, mas excited ka. And because nakakapagod talaga yung trabaho namin, na akala ng mga tao it's puro glitz and glamour lang, papapogi lang kami sa harapan ng camera. Pero mahirap siya talaga. Ngayon habang nag-uusap tayo, iniisip ko kung gaano mahirap yung gagawin namin. It's gonna be very hard, but you know, sabi mo kanina, pag mahal mo yung pag gusto mo talaga, lagi may paraan. So, yun. The 2 years, I just rested. Nag-aral muna ako ng mga ibang, watched a lot of movies kasi may inspire ko. Parang nag-focus ako sa business. Yan. Ayun. And siguro, what would you tell your ABS-CBN family since every time na talaga binibigyan ka ng mga big projects and pinag-iisipan talaga, yung parang makikita din yung growth mo dun sa mga ginagawa mong proyekto?
Wala. Kanina nga, nag-CR ako doon sa dressing room. Parang sabi ko, wow, lumaki ako dito talaga. Di ba? I've been here for 18, 19 years na. Di ba? Hindi ko alam kung ano, di ba? Parang, it's very nostalgic eh. Nandun ako sa dressing room kanina. Sabi ko, wow, I've been through a lot dito. So, you know, sa pinagdadaanan namin as a company, you know, kasama ako sa fight to bring it back, di ba? Despite na wala kaming franchise, wala kaming channel, you know, we still give the best content, the best storytelling. Kami pa rin. So, yeah. And asahan nyo, lalo na po dito, where I think from the whole team, the writers, sa aming director, I promise you, 150-200% ibibigay namin dito para sa mga audience natin who never left us. Thank you. Salamat. Alright, thank you so much to our friends from the media for those very, very good questions. Kahit ako nabitin ako, parang the story, Gerald, has so much to offer. You have so much heart to pour in after 2 years of hiatus, diba? So we're so excited to see you again, prime time. So maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya na tumutok at nanood ng ABS-CBN Studios and JRB Creative Productions project announcement ng Nobody starring Gerald Anderson. And please follow JRB Creative Productions social media account at JRB Creatives Prod on Facebook, Instagram, X, and TikTok to know more about our newest series, Nobody. Muli ako po si Nicole Cordovez. Maraming salamat mga kapamilya, kapatid, at mga kaibigan. Salamat guys.